Wala na, pasakay na kami. Maboarding na kami. Trip to Zamboanga. Ayan, tinali na yung motor ko para hindi magagalaw-galaw. Meron po. Saan makita po yung ano ng ano dyan, yung Cabin. cabin? Okay, akit na tayo. Motor ko na una, oh. First pa sa una. Wala pang laman yung motor ko pa lang. Nakakatakot. Huwag ka matakot. Ginusto mo to, di ba? Bago ngayon takot-takot ka. Saan ba? Dito? Doon sa taas, ayun, oh. Ma'am, packet number tayo Uy. dito. Packet number. Parang... Tignan mo na lahat na inawala. Ito. $49.50. Hanapin natin yung ating cabin. $49.50. 55, 56, 53, 51, 52. Dito tayo, oh. Ayan. Atin yan, boy. For now. Atin yan, for now. Tayo pa lang tao. Oh, tayo pa lang. Okay, patayin muna natin to. Eh? Ano itsura ng nakasakay ng barko? Ganun pa rin, tao pa rin. Nakasakay na nga ng barko, makagala pa? Oo. Sus, Ginoo Dudong. Siyempre, pag nasa barko ka, ano pang gagawin? Alam na. Kaya lang, bundok na yan, tatawirin natin mamaya. At dito na, inumpisahan na namin lakbayin yung ano, Katiklan to Iloilo. Yan. Ganito yung kalsada nila dito. Tulin lang pero walang masyadong sasakyan. Halos kami lang ang dumadaan. Kikita nyo naman na walang masyadong sasakyan. Kaya makapagpatakbo ka ng maganda. At dito na kami sa ano, sa San Rafael. Ito yung sikat na galaan dun sa ano, sa Iloilo. Ito yung katumbas sa atin dito sa Marilaki. Yan. Puro banking din ang kalsada dito. Yan, siyempre hindi ko kabisado yung kalsada kaya nagmabagal ako pero meron din konting tulin. Yan, makikita nyo dyan sa video. Kaso yung taga-video ko masyadong malikot ang kamay. Kahit saan binibidyo, naaamin siguro sa paligid. Pinabayaan ko na lang. Dayaan na lang natin to sa edit natin, baka makaya-kaya pa. Ayan o, tingnan mo. Bilang na bilang lang yung makasalubong mo, masusundan mo, ilang piraso lang. Ayan. Ang oras nito nasa mga ano siguro to, mga 9 o 10 ng umaga. Papunta kaming ano nito, kabilang dulo. Galing Katiklan, kabilang dulo. Hanggat nagkakaroon pa nga kami ng problema dito sa kalsada. Dito nga tumirik yung motor ko. Nagkakaroon ng dumi yung aking karburador. Mantakin mo naman pinasukan ng ulo na langgam. Kaya under lang siya, hindi siya nag-re-rev.
Idle lang yung ginawa niya. Hindi siya pwedeng pag piniga mo ayaw niyang mag-rev. Idle lang siya, minor lang. Kaya binuksan ko na yung aking karburador. Inipan-hipan ko na lang yan dyan. Umuki naman. Kaya nagdududa ako bakit kaya nangyari yun. Siguro doon sa nagpagas kami ng buti-buti dito sa pag-ahon ng pag-ahon ng San Rafael kasi kulang na yung gas ko. Baka iniisip ko hindi naaabot. Ganun pa man, tuloy ang biyahe kasi naghahabol din kami, makatawid kami ng maaga sa Bacolod. Dire-diretso lang hanggat na ulitan na naman kami ng sira. Kaya pag bumabiyahe ganun talaga, kailangang handa ka sa mga pwedeng mangyayari sa motor mo kasi kung hindi ka handa, sigurado mamuti mata mo kung sinong tutulong sa iyo. Hindi ka naman tagad dyan. Yan, maganda naman takbo namin dyan, kaso may mga aberya talaga, di maiiwasan. At yan na nga ang nangyayari. Naiwan namin yung kadena namin, sobrang layo na. Nilakad ko pa pabalik. Naputol yung lock. Buti na lang at ang dami kong dalang lock. Bira pa naman makabili doon dahil 520 ito. Siyempre dahil talent ko yung paggawa, basic sa akin yan. Ang dala ko pa namang tools ay lang, isang plies, isang G's, dalawang alin na 4-5 at saka chinlock. Yan lang ang dala kong tools. Kaya pag hindi ka marunong gumamit nun, di wala. Kaya puk lang, pwede na. Yan, tapos na yung ating problema sa kadena, kaya tuloy ang biyahe natin. Yan, may pa-video pa, parang walang nangyayari. Ganun talaga. Gawin mo lang, i-enjoy mo lang yung yung pangyayari sa biyahe para hindi ka may stress. Tuloy-tuloy lang, ligaya. Di ba? Para walang nangyari. Puputulin muna natin yung video natin dito ngayon mga bay dahil medyo mahaba na. Hihintayin na lang natin yung ating mga susunod na mga video pa at mga pangyayari sa biyahe namin papuntang Mindanao.